Good day, class. Today we'll be discussing random numbers in NumPy. So, in this discussion, we'll be using two modules, specifically yung NumPy module and then yung random module. Now, when we talk about random numbers, I want you to know that it does not mean a different number every time. Okay? Pag sinabing random numbers po, hindi siya ibig sabihin nun iba-ibang number every time na magra-run yung code natin. What it means is that random numbers or a true random number is something that cannot be predicted logically. So, pwedeng magre-occur yung number, pero hindi mo alam kung kailan siya magre-reoccur. Okay? So, there are two types of random. Sa program natin, ang ginagawa natin is pseudo-random. Ang pseudo-random is meron tayong definite set kung saan siya magkukuha ng random number. For example, 1 to 100, mag-generate siya doon ng or magpipick yung program natin ng number from 1 to 100. That's an example of a pseudo-random. Bakit pseudo-random? Kasi meron tayong limit. So, logically, if we have enough time, pwede nating ma-predict yung number na pipiliin kasi limited lang eh, 'di ba? Limited lang yung pagkukunan niya compare sa tinatawag nating true random. Ang true random naman, ito yung number na na-generate out of the blue. Wala kang sinet na definitive instruction kung saan siya mag-start, saan siya mag-e-end. Basta mag-generate lang siya ng number. That's an example of true random. And hindi natin siya magagawa sa program kasi ang program nga ay kailangan may definitive set of instructions. So, dapat merong start and end yung number kung saan tayo kukuha. Okay? So, when we're creating program, what we are able to generate are only pseudo-random. Okay? Now, with that behind, so si NumPy, meron siyang sariling random function. Okay? So, when we're using it, from NumPy, import random. Ang maganda dito, class, yung mga functions na meron sa random module, ay yun rin yung ginagamit dito sa random function ni NumPy. So, for example, magkakreate tayo ng isang variable that will contain a integer. So, random.randint, random integer 100. And then, i-print out natin. Tingnan natin kung ano yung magiging kakalabasan. So, makikita nyo, ang kalalabasan niya 73. Now, ang nakalagay sa argument dyan is essentially 0 to 100 yan. So, randomize or pick a random integer from 0 to 100. Yan, 23. So, pansin nyo, every time I run the program, iba-iba yung number na lumalabas in which wala siyang pattern sequence na pwede natin i-guess ano yung kakalabasan ni ano yung kasunod na, na malalabas na number pagkatapos ni 30. Okay. And then we have yung if we want to randomize a float number, pwede natin gamitin class yung rand na function. So, rand function or method returns a random float between 0 and 1. So, naka-fix na ito. Kapag rand yung ginamit nyo, magre-return siya ng random float from 0 to 1 lang. Okay. So, ayan, 0.98, 0.76, 0.54. So, yan ang kanyang start is number 0 up to 1. Okay? Now, pwede rin tayo, because we're talking about NumPy, pwede rin tayo mag-randomize ng array. Kung tinatamad kayong mag-generate ng sarili nyong array, pwede nyo na lang i-randomize yung elements of an array. So, for example, we want to create a one-dimensional array that contains 5 random integers from 0 to 100. So, 0 to 100, run in, sabay yung size niya. Yung size will determine how many items or elements you have in your array. So, sabi natin, gusto natin mag
generate ng one-dimension array containing 5 random integers. Kaya 5 yung nilagay ni Ma'am dyan. So, pag nila natin, yan, lalabas yung 5 elements for our one-dimensional array. Now, kung gusto naman, ibang dimension, sabihin natin 2-dimensional array, didadagdagan nyo na yung argument na yan. So, meron na kayong dalawa dapat na ilalagay. So, for example, still you want to create, sabihin natin a 2-dimension arrays na each row contains 6 random integers. So, 2-dimension array na may 5 rows sabay 6 elements yung meron sa kanya. So, pag nila natin, makikita nyo nasa 5 rows tayo ng data. 2-dimension lang yan ha, kasi yung bracket yan, nakita nyo, dalawa lang. So, 2-dimension na data in which each array has 6 integers. Yan. Ganyan. If you want to randomly populate, no, yung, sabi natin, yung data nyo. Or yung array nyo. And if naman gusto nyo float, pwede rin yan. So, sa float, ang gagamitin lang natin is yung random method. Sabay, if you want to create a one-dimensional array, for example, with 5 elements, ganyan lang siya. Yan. So, makikita nyo. Again, by default, 0 and 1 lang talaga yung between 0 and 1 lang pwedeng mag-randomize si float ng number. Okay? O yung rand method natin. Kung 2-dimension array naman, ganyan lang rin yung gagawin nyo. So again, katulad kay rand and kanina, may 5 tayong rows, 6 na elements on each rows. Yeah? And then, another example of the random module, meron tayong tinatawag na choice. We've already discussed this, in which we will let our program choose from between the elements of an array, of our array. So, for example, meron tayo 3, 5, 7, 8, 9. So, pag ginamit natin choice method, pipili lang siya dyan. Okay? Paano naman yung kanina? So, random. Yan. So, rand float. So, if you want na pumili siya dyan, gawa tayo ng isa pang variable equals random dot choice x. Sabay print natin yung y. Print muna natin yung array na makikreate. So, print natin yung pipiliin. So, kailangan natin lagyan ng ganyan siguro. Ayaw pa rin. Sige, i-debug natin. State choice. Okay, dapat one-dimensional pala. One-dimensional lang pwede, hindi pwede two-dimensional. Or hindi pwede two-dimension. Yan. Yan. So, out of the 5 elements of the array, random natin siya pinipili. Ang pinili niya is ito. Ito yung actual value. Ayan yan. So, pwede nyo rin ganyanin. And then, under the random, di ba sabi natin NumPy is numeric Python. Mostly ginagamit siya sa data science. So, another function ni random under NumPy is yung concept ng data distribution. So, data distribution in essence sa math is it's a list of all possible values and how often each value is seen. Now, importante yung logic or yung concept ng data distribution, especially when we're working with statistics and data science. So, one of the function ng or pwede tayong gumawa ng random distribution under the probability density function ng Python or ng NumPy. So, to do that, yan, from NumPy import random, sabay generate tayo, sabihin natin, value equals random dot choice
So, mag-create tayo one-dimensional array. Gawin natin 1, 2, 3, 4. And then, gamitin natin yung P, yung probability density function. So, it's a function that describes a continuous probability of all values in an array. So, kung meron kayong apat So, for example, si 1, gusto natin siya makita 0.1 time lang. Si 2 naman natin, si 2 gusto natin siya makita 0.3, si 3 0.6, and si 4 0.0. So, we want to create it, or we want to have it up to 100. So, yung size ng ating values, 100 times dapat siya makikita. So, i-run ko muna bago ko i-explain sa inyo to, ha? Print muna natin. So, makikita nyo, kung bibilangin nyo, meron dyang 100 generated values from this one-dimensional array. So, mapansin nyo, ano yung pinaka-number na paulit-ulit yung nakikita dyan? Diba 3? So, makita nyo, mas maraming occurrence yung 3 compare sa other numbers. Kasi sinet natin yung probability na makikita siya into 0.6. So, highest siya. Kaya siya yung lagi nyo nakikitang number dyan. Nakikita nyo rin naman dyan si 1, pero madalang lang kasi naka 0.1 lang yung probability niya. And si 2, mas marami siyang beses na makikita compared kay 1 kasi nakaset yung kanyang probability sa 0.3. Gets? So, si 4, kahit may 4 tayo dito, hindi nyo makikita dyan si 4 kasi dinefault natin na 0.0. Ibig sabihin, the probability that it will be generated is 0. So, hindi natin dyan nakita. So, kung i-add natin yan, 0.1 plus 0.3 plus 0.6 plus 0.0, that is equals 1. So, when we're setting our probability, dapat lahat yan, or dapat lahat na nilagay natin dyan is equals to 1. So, for example, gusto natin makita rin naman si 4, pwede nating ipag-divide na lang. So, 0.3 na lang si 3, sabay si 4, 0.3 din. Para 1 pa rin yung equivalent niya. So, ayan, nakikita na natin si 4. And then we have the concept of random permutation of elements. So, permutation class sa math, yan ay yung different arrangement of elements. Essentially, yung isang array, sabay iba't iba yung positions ng elements niya. So, ang gagamitin lang natin dyan sa random permutation is yung shuffle, random.shuffle na function that allows us to randomize yung items of an array. So, to do that, we must import muna yung numpy. And let's create an array. So, pangalan array 1 equals np.array. Numpy dot array. Sabay ang array natin consists sabi na 1, 2, 3. And then random.shuffle si array 1. Array 1, then i-print natin si array 1. So, tingnan nyo, original sequence niya 1, 2, 3. Pag nira natin yung code, yan, 1, 2, 3 pa rin lalabas niya. Okay, still 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2, 3, 1. So, makikita nyo, random. Or nakikita natin yung random permutation. Nag-iiba yung arrangement ng elements natin. So, mapansin nyo, bakit ma'am na ulit 1, 2, 3, 1, 2, 3? Random nga kasi. Dahil sabi ko, ang random, hindi ibig sabihin na hindi nyo na makikita yung number. Or hindi na, pag nakita nyo na siya once, hindi nyo na siya makikita ulit. Hindi ganun yung random. Ang random, ibig sabihin nun, hindi nyo alam kung ano yung ilalabas. Kasi walang logical way to identify a pattern. Okay?
So, marami pang functions under sa random module. You can self-study it na lang. Thank you.